Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po ay DogWifHot ngayon pong September 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito. Kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At yan po yung aking previous technical analysis dito kay DogWifHot kung saan ay ito po ay makakaranas ng consolidation or ito ay makakaranas ng pagbagsak hanggang dito sa minor support line natin dito sa ibaba. At yan na nga yung nangyari rito. Ito po ay nag-consolidate. Ayan, nag-consolidate lamang po siya dito sa ibabaw ng ating minor support line dito po sa 1.514. Ayan. Considered po kasi na yung ito, halos magkatabi na support line natin dito ay considered po ito na support zone. Kaya lagyan po natin yan ng yan, highlight po natin kasi nagsisilbi po itong isang support zone. Yan, palitan natin ng kulay green. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red ay support line. Lahat naman po ng mga kulay green ay mga resistance line. Kaya yan. Ngayon ay update po natin yung kanyang meron po tayong isang nagsisilbing resistance line dito, minor resistance line. Ayan. At maliban po dyan ay meron po tayong isang trend resistance line dito. Ayan, dito na rin. Extend po natin yun. Palitan po natin ng kulay blue, isang minor trend resistance line. Ayan, pwede na lang nating tanggalin kasi hindi naman po gaanong mas matindi po yung resistance line natin dito para hindi po gaanong magulo yung ating chart dito. Ngayon yung aking price projection po rito kay DogWifHot ay mas taas po ang posibilidad na mukhang magpapatuloy po ito sa kanyang nararanasang consolidation. Ayan, magko-consolidate lamang po ito. Ayan, or sideways consolidation. Ayan, or magsa-sideways lamang po siya. Kasi ay yung aking isa sa pinakabasihan rito ay mapapansin po natin na ang ating QQE mode indicator dito sa ibaba ay wala pong gaanong hindi po gaanong malalaki yung mga nabubuong QQE bars natin dito. At nagsimula pa yan noong mga August 29. Kaya pag mapapansin po natin noong August 29, nandito po yan ay hanggang dito lamang po yung kanyang naging paggalaw. Hindi po siya gaanong gumalaw ng malalaki. Kaya ayan, kasi mahina po yung volatility natin dito kay DogWifHot. Yung ating Hazard indicator na rin ay ayan, nagpakita na rin po ito ng maliit na pangangatawan. Kaya tumutugma po siya sa ating QQE mode indicator. Pero nung kamakailan po ay lumaki yung sukat nito. Biglang lumaki nitong mga September 8 hanggang kahapon. Yan. Pero hindi po sapat yan na para umangat ng mataas na presyo itong si DogWifHot. Kaya nagresulta po yan sa isang rejection dito. Kaya na isang nabuong minor resistance line natin. Para umangat po talaga ng malaki itong si DogWifHot ay kailangan po na magkaroon tayo ng pagkakatugma sa ating dalawang indicators dito. Ayan, kasi sinasabi po ng ating hazard indicator na bullish po itong si DogWifHot, pero pagdating naman po rito sa ating QQE mode indicator ay wala pa siyang sapat na volatility. Ayan, or wala pang sapat na pwersa ang market ni DogWifHot para gumalaw ng malalaking presyo. Ayan. Kaya nauntog po siya rito at bumagsak po siya muli dito sa ibabaw ng ating support line na 1.514. Kaya ngayon ay yung aking nakikita po rito, ang isa pa sa aking nakikita rito na posibleng magiging galaw ni DogWifHot ay ayan, posible po siyang may possibility po na posible po siyang umangat. Ayan, posible po siyang umakyat or tumaas yung kanyang presyo dito sa 1.976 or sunod na support line natin dito.
Yan. Pero wag po tayong pakasiguro kasi meron po tayong upper portion dito ng ating pattern dito. Isang napakalaking pattern po ito. Isang descending wedge pattern po yan. Kaya extend lamang po natin. Yan. Ito naman yung kanyang lower portion. Yan. Kaya pag nabasag po yung upper portion na yan ng ating pattern ay may posibilidad po na hindi lang itong 1.976 ang posibleng aakyatin ni Dog with Hat kung sakaling nagawa po niyang basagin ito. Ayan. Posibleng sasabog po siya. Posibleng makaranas po siya ng isang bullish breakout dito. At napakatindi po. Masasabi kong ayan, napakataas po talaga ang aakyatin yan. At basta yung mahalaga rito ay kung meron po siyang sapat na bullish momentum or bullish na pwersa. Kaya ayan, kapag nabasag, yan naman po yung condition dito. Kapag nabasag po ito or ito, dalawa. Ayan. Kapag nabasag, palitan po natin ng kulay green. Ayan. Tapos clone po natin. Kasi dalawa po yan. Tsaka ito. Yung upper portion ng ating pattern dito. Kapag nabasag po yan, ayan. Dito po siya makakaranas ng pag-angat sa presyo. Ngayon ay dito naman po ay matindi po yung support zone natin dito. Kailangan po niyang malampasan yung support zone natin na yan para siya ay magpatuloy sa kanyang pagbagsak. Kung pag nabasag po niya ito or kapag nalampasan po niya ito, ayan, posible naman po siyang makaranas ng matinding pagbagsak at umabot po siya hanggang dito sa sunod na major support line natin na 1.001. Ayan, lagyan po natin ng price level. Ayan, kapag tumagos naman po siya. Ayan, magiging consequence po nito ay babagsak po siya ng hanggang dito sa 1.001. Kaya yan po yung aking tatlo na mga projection dito kay Dog with Hat. At sa mga tatlong projection na ito ay yung nakikita ko po rito na mataas na posibleng magiging galaw ni Dog with Hat ay ayan, magko-consolidate po siya. Kasi wala po pong gaanong sapat na volatility itong si Dog with Hat. Sa dalawang indicators po kasi natin ay mas matindi yung ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Mas accurate po siya. Kaya yan yung may pinakamataas na probability na nakikita ko na magresulta na siyang magiging galaw ni Dog with Hat sa mga paparating na araw. Yung pangalawa ay ito. Ayan, mababasag niya yung mga resistance levels natin dito. Ayan, yung resistance line natin na yan at saka upper portion ng ating pattern dito. At ayan, aangat po siya. Ito naman po yung pangalawa. Kasi maski pa paano ay bullish po yung ating House Wheat indicator dito. At ngayon yung may pinakamababang chances na posibleng mangyari ay yung tatagos po siya sa support zone natin na ito. Yan, tatagos siya at babagsak po siya hanggang dito. Kasi wala po tayong nakikita na bearish na signal sa ating dalawang indicators. Nagsasabi lamang po ito na walang volatility ang market ni Dog with Hat. Kaya, ayan. Ngayon ay wala po tayong na-trigger na kahit anumang nakaabang na pending orders dito sa ating live spot trading kay Dog with Hat. Ayan, meron na lamang po tayong nag-iisa na buy pending order dito sa ibaba. Pero naiipon na po yung ating mga sell pending order or take profit dito sa itaas. Kaya ayan, meron po akong apat na mga sell pending orders dito sa itaas at saka nag-iisa na buy pending order dito po sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito
dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.